Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang unang ginang Liza Araneta Marcos ay tuluyan na raw nadiin sa isang matinding kasong kriminal sa Los Angeles matapos lumabas ang mga ebidensyang hindi na may pagkakailan ng sinuman. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo sa California upang ihanda ang mga selyadong dokumento para sa isang paghuhukom na hindi inakala ng sinuman sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong balita na ang mga ebidensyang hawak ng mga autoridad sa Estados Unidos ay tila naging nitsa ng isang rebelyon sa katotohanan na pilit na ibinabaon sa limot ng mga naghaharing uri. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng korte sa Los Angeles, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang basahin ang mga testimonya na selyado ng bakal at apoy, habang ang mga netizens ay hindi na magkamayaw sa pagpasa ng mga lihim na video sa bawat sulok ng social media. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil ang bawat plano at sabwatang pilit na itinago sa ilalim ng ginto ay tila naging abo na lamang sa harap ng bagsik ng batas na walang sinasanto at walang kinatatakutan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng nagising na katarungan? Inusasan ka, ES? Hindi, sabi ni ES na wag mo akong hawakan, wag mo akong hawakan. Siguro na yung pagkapulis niya natamaan. Sabi niya, you're now under arrest. Ano mo, at that point in time, wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ilan lang kami sa loob. 7,000 pulis daw yung nagbabantay sa amin. Kaya dapat mag-surrender na si PRRD kasi maraming krimen nang nangyayari. Iisang tao lang naman yung huhulihin nila sa loob. I'll tell you something pala. Daming madamay. Some details na hindi pa masyadong klaro. Siguro alam niya ito. Pero nung dumating ako, kasi umabol kami, no? I was surprised. By the way, the 3 doctors were also not allowed Yes, opo, we were there. to enter the plane and to see the former president sa NAIA. So when he was brought to the Villamor, umabol kami. Ang pasok ko doon, nauna pa yung doktor. Ini-examine na yung si former president. Ini-examine. But eventually, sabi nga, he was already under the custody. Na-arresto na. Sabi ng doktor, and then she conferred with me. Attorney, kailangan siyang dalhin sa hospital because of a medical emergency. So kinausap ko si Torre. Sabi na, ayaw, may doktor tayo rito. Yung ganun. But the point there is, if you have a medical emergency, even if he's already arrested, you have to bring that person to the nearest hospital if need be, as in this case, and he would still be under the custody of the arresting officer. Pero dadalhin mo sa hospital. Pero ang plano nga, hindi na makakalabas sa Villamor. Doon natin nalaman na hindi talaga siya makakalabas, however way, except into the plane and flown to the Hague. Sir, itong mga human rights violation, yung question sa jurisdiction, would it have a merit? Would it matter sa ginagawang hearing ng confirmation of charges na yun? Or It's the case that is put up by the prosecution. Ibig sabihin, they carry the cases of the alleged victims. But I don't know how Attorney Kaufman will deal with that particular details, but that matter so far as the fact that he was forced. Grabe po ang ginawa na sa Pangulong Duterte, talagang binaboy po ni Torre. Diba? Putangin na naman. Kaya nakakapanginit po ng kalamnan. Kaya po ito, umanda kayo pag si BP Sara talaga. Hindi siya magiganti, yung Vice President niya. At sino yung Vice President niya? Sino yung Vice President niya? Isang siga. Isang siga na tumiklop ang ABS-CBN. Kilala niyo na yun. Ayun, nasa taas. Grabe pala talagang grabe, animal talaga si Torre, no? O Torre, animal ka ba talaga? To be brought here today. okay. Basically,
ano rin still in line with the issue of jurisdiction. Grabe po talaga si Torre, ano mga kareaksyon? Grabe. Talagang may pagkademonyo talaga. Nagbabalik na po tayo sa ating live coverage ng paglilitis ni Tatay Digong. Napakinggan na po natin ngayong araw nito ang closing statements ng abogado para sa prosecution at ang abogado para sa mga biktima. Ang aasahan po natin ngayong hapon ay ang closing statement ng depensa ni Kaufman, pero kaninang umaga po ay nakita natin yung kabuuan ng summation o kabuuan ng summary ng mga ebidensya ng depensa. Ang teorya po ng prosecution, si Tatay Digong daw ay may pananagutan sa krimen na crime against humanity. Ang crime against humanity ay isang malawakan o isang systematic pagpatay sa mga biktima. Na mga biktima ay mga inosenteng sibilyan at alam ng mga pumatay sa kanila na sila ay mga inosenteng sibilyan. Ang basihan ng pananagutan personal ni Tatay Digong ay dahil siya daw po isang co-perpetrator at kinakailangan dito sa teorya ng co-perpetration na patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng sapat na ebidensya na si Tatay Digong kasama ang kanyang mga co-perpetrators na 8 ang bilang ay nagpatupad ng isang planong illegal na isang crime against humanity, pananakit ng sibilyan dahil sila ay sibilyan sa pamamagitan nitong drug war. At dapat ipakita rin na nagkaroon ng kasunduan para ipatupad itong sisteneto at actually napatupad ito dahil sa partisipasyon ni Tatay Digong na kung hindi siya sumapi at nag-participate sa mga gawain na pinagkasunduan ay hindi magkakaroon ng mga biktima. So yan po ang dapat pruwebahan ng prosecution. At ang kabuuan ng ebidensya ng prosecution ay kalimitan mga deklarasyon ni Tatay Digong nung siya ay mayor ng Davao, napapatayin niya ang mga drug pushers sa kanyang siyudad ng Davao. Yung kanyang pangako na ipagpapatuloy niya, pagpapatay nitong mga drug pushers pag siya ay nahalal bilang presidente at nung siya ay naging presidente na yung pangako na since pinangako niya, napapatay niya mga drug addicts, ay talagang pinatupad niya. At ang sinasabi ng prosecution, yung 73 victims na kanilang mapapatunayan ay dahil nga po sa pag-uutos ni Tatay Digong. Importante po ipakita hindi lamang ang pananalita ni Tatay Digong. Importante na mapruwebahan ng prosecution na yung pananalita ni Tatay Digong ang naging dahilan kung bakit yung mga patayan ay nangyari. Now, karamihan talaga ng ebidensya ng prosecution ay mga deklarasyon ni Tatay Digong. Pero ang sinasabi po sa jurisprudence ng International Criminal Law, hindi naman sapat po ang pananalita unless hindi mo mapatunayan yung causation na tinatawag o yung nexus sa salita at doon sa pagpatay. Kinakailangan talaga ipakita na lahat ng mga sinasabi mga biktima ay pinatay dahil sa mga pag-uutos mismo ni Tatay Digong, no? At hindi isolated na pagpapatayan. Now, siyempre po ang depensa ay sinabi na walang mens rea o walang intensyon si Tatay Digong na pumatay ng inosenteng sibilyan. Sa katunayan, ang mga naging biktima ng war of drugs, silang ay biktima, ay mga pinaghihinalaan na merong kinalaman sa kalakalan ng pinagbabaw na droga o di naman kaya ay nanlaban. At dahil hindi po sila napatay, dahil sila ay mga inosenteng sibilyan, sila ay napatay in the course of legitimate police operations, walang kasong crimes against humanity. No? Na yan naman po talaga ang tamang depensa. Dahil kung wala po yung intensyon na manggurgur ng mga inosenteng sibilyan dahil sila ay mga sibilyan, wala po talagang crimes against humanity. No? At importante rin po kasi ipakita ng prosecution, hindi lamang yung mga pananalita ni Tatay Digong, kung hindi yung actual causation. Pero sa kanyang presentasyon na kanina, kahapon, no, si Kaufman ay pinakita naman niya na yung mga patayan ay isolated. Na ito ay mga localized killings at hindi ka bahagi ng isang malawakang siste. In fact, wala namang nagpapakita kahit ng ebidensya ni isang biktima ng di umanong patayan na illegal ay dahil sa mga pananalita ni Tatay Digong. At inisa-isa rin ni Kaufman yung mga pagkakataon ng mga naging biktima ay mayroong mga gunpowder residue na nagpapatunay na talagang hindi sila inosenteng pinatay na parang execution-style killing, kung hindi mga nanlaban dahil nagkaroon talaga ng inkwentro. At siyempre, hindi ko rin maintindihan kung bakit ang prosecution ginamit si Paruhinog at saka si Espinosa. Alam naman natin ng lahat na talagang sa napakatagal na panahon, kilala yung mga yan bilang mga personalidad na big time
drug traffickers no, sa kanyang mga lugar diyan sa Osamis at saka sa Leyte. At saka alam natin na pumanaw sila dahil hindi sila ay pinatay ng execution-style killing, kundi napatay sila sa isang engkwentro. Now, inisa-isa rin ni Kaufman yung mga biktima na sila ay napatay in legitimate police operations. Para nga po mapasinungalingan na meron talagang siste na malawakang pagpatay ng inosenteng sibilyan. In any case, ang importante dun sa kaso ni Tatay Digong ipakita na hindi sila tinarget dahil sila inosenteng sibilyan. Tinarget sila dahil nga yan ay isang legal na police operation at syempre ang dahilan kaya sila pumanaw ay dahil sinay ng laban o di naman po kaya ay nagkaroon talaga ng engkwentro. Now, yung dalawang kailangan pruebahan, yung elements at saka yung basehan ng personal pananagutan, kinakailangan pong parehong merong sapat na ebidensya. Pero ang pinakamalaking dagok po sa teorya ng prosecution ay yung sinasabi nilang siste na pamamaraan para targetin ng sibilyan, yung Operation Tokham at saka yung tinatawag na Operation Double Barrel, yan naman po ay dumaan na sa pagsusuri ng Korte Suprema at ang Korte Suprema hindi po nagpasya na ipatigil yung polisiya na yan, bagamat ang reklamo po ng mga biktima di umano na siya ring mga biktima dito sa ICC ay lumalabag sa saligang batas, sa due process at sa karapatang pantao ang Operation Tokham. Now, bagamat binasa for the record ng abogado ng biktima yung provision ng desisyon na nagsasabi na yung 3,000 killing ay ebidensya ng state-sponsored killing, ang katunayan po, wala pong kinalaman yan sa ratio decidendi o kung ano talaga naging desisyon. Ang ratio decidendi po sa kasong na yun, case dismissed kasi wala namang interest yung mga petitioner para ipatigil ang Operation Tokham dahil wala silang material injury na tinatawag. So, bagamat mayroong mga porsyon po na magagamit ang prosecution na kinilala ng Supreme Court na state-sponsored killing daw yung mga 3,000 death, ang katunayan, iyan po ay obiter dictum. Hindi po yan dapat bigyan ng halaga, hindi po yan bigyan ng importansya. Dahil ang desisyon ay na-dismiss pa rin ang kaso at dahil na-dismiss ang kaso, pinatuloy po ang pagpapatupad ng Operation Double Barrel. So makikita nyo na talagang malaki yung sugal ng prosecution na talagang ang ginawa nilang angkulo para doon sa pagprueba hindi lang ng crimes against humanity kung hindi yung bakit personal mananagot si Tatay Digong yung Operation Tokham, yung Operation Double Barrel para ebidensya ng elemento ng systematic attack against civilian populations. No? Pero ang problema nga doon, miski sabihin natin merong systematic o merong scheme para ipatupad ang Operation Double Barrel, kung wala naman desisyon ng ating Korte Suprema na nagsasabi nito illegal, yan ay legal pa rin. So it will become a legal scheme no para ipatupad ang isang legal na patakaran o polisiya ng kapulisan. So dyan po natapos yung paglilitis kanina at ngayon inaasahan natin na si Kaufman naman ay sasagutin punto per punto ang mga rebuttals ng prosecution at ng abogado ng biktima. Mas malaman po ang naging rebuttal ng abogado ng biktima kasi nga po sila yung abogado dun sa kaso na sinasabi ng prosecution ni Kaufman na napawalang bahala o na-dismiss ang kaso dun sa nagsasabi na labag ang kaso sa saligang batas. At dahil silang abogado, mas alam nila yung sinasabi ng desisyon at may mga provision doon na magagamit talaga ng prosecution gaya ng pagsabi ng judicial notice na state-sponsored killings. No? Pero ang problema doon, state-sponsored killings, na wala naman sinabi ang Korte Suprema na talagang yan ay nagawa dahil nga sa pag-uutos ni Tatay Digong. So dalawa po yan Kailangan pruebahan yung killings at sabihin na natin na yung Supreme Court na sinasabing judicial notice on state-sponsored killings ay ebidensya ng killings, pero kinakailangan pa rin pruebahan na kaya sila napatay ay dahil sila ay mga inosenteng sibilyan. May issue nga po talaga. Ano ba ibig sabihin ng mga sibilyan? Kasi ang sinasabi ng Rome Statute is it is a widespread or systematic attack against any civilian population. So kinakailangan ba yan malawakang sibilyan o po pwede maging kabahagi lamang ng isang ng populasyon ng sibilyan? Sa tingin ko po, ang ibig sabihin ng sibilyan ay generic. Sila ay mga sibilyan, mga inosenteng sibilyan na pinapatay dahil sila ay inosenteng sibilyan. Now, kapag naman ang mga naging biktima
ay target nga ng isang police operation gaya ng anti-drug operation, hindi sila inatake dahil sila ay civilian. Inatake sila dahil nga sa isang lehitimong police operation na ang programa ay nakasaad doon sa mga papeles na bumuo ng Operation Tuklang or Operation Double Barrel na kinuwestiyon sa Supreme Court pero hindi naman pinapigil ng Supreme Court dahil walang nakitang illegal ang Supreme Court doon sa Operation Tukhang. Alam niyo po kasi ang Operation Tukhang, kung itatranslate mo Tukhang sa lingwahe ng Bisaya, yan ay pagkatok at pakiusap doon sa mga taong pinaghihilaan sa komunidad na nangangalakal ng pinagbabawal na droga na sumuko na. So kapag naman po ang programa ay para lamang sa increased police visibility, pagkakatok at pakikiusap na sumuko na, hindi po yan po pwedeng sabihin na yan ay pag-atake sa mga inosenteng sibilyan, di ba po? So yan po yung kahinaan sa tingin ko ng ebidensya ng prosecution. Bagamat, yun nga po, hindi natin maaalis na baka mamaya sa desisyon ng hukuman dahil po pwede naman gamitin at i-quote ng hukuman as an issue of fact yung sinabi ng korte na yan na ebidensya na state-sponsored killing, po pwedeng pumasok yan as kabahagi ng elemento ng crime of against humanity. Pero ang issue is kapag state-sponsored killing ba, automatic na ba yan na crime against humanity? Hindi. Kasi nga po, nagpagkakaiba ng murder, ordinary murder sa crime against humanity is dapat meron kang intensyon na gurgurin ang mga inosenteng sibilyan dahil sila ay mga sibilyan. Hindi naman po talaga po pwede ma-infer doon sa mga obiter dicta na sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso na nabanggit ni Kaufman at ng abogado ng biktima na si Gilbert Andres. So ngayon po nag-aantay tayo sa muling pagtutuloy ng hearing at ngayon po ay inaantay na natin ang magiging closing statement ni Kaufman. Inaasahan po natin na dahil siya na yung huling magtatalumpati, bibigyan lang siya ng mahigit 1 oras para sa kanyang closing statement. At magtatapos pong hearing kung magsisimula yan ng alas 2, ng alas 3. Pero dahil nga po sa delay ng live broadcast na around 30 minutes, matatapos po tayo siguro ng mga around 4:30 at magsisimula tayo around 3:30 or 6 minutes from now. Kaya naman po merong delay in the broadcast ay dahil nais silang magkakataon na i-redact yung ilang mga sinasabi ng mga abogado. At ang pag-redact po ay kung sa tingin nila, yung impormasyon na sinasabi ng mga abogado ay magre-resulta sa banta sa buhay ng mga biktima o di na kaya ng ilang mga testigo. So ngayon po, sa sandali na lang po, inaasahan natin magre-resume na nga yan. At matapos po ito, siguro pagkatapos po ng talumpati ni Kaufman ay isa-summarize din natin kung anong sinabi ni Kaufman at siguro magkakaroon tayo ng sandaling paghimay-himay ng sinabi ng partido na pareho at titingnan natin kung merong substantial evidence. Pero ako po siguro, ipapabukas ko na yung mas malalim na paghimay-himay sa ebidensya na pinresent na ng Parliament Party dahil gusto ko rin po makita yung transcript ng kanilang mga talumpati nang masigurado ko na gaya ng mga West, tamang aking appreciation ng ebidensya. Ang problema nga lang po, hindi natin nakita yung mga ebidensya na sinumiti nila sa hukuman sa kanilang mga pre-trial briefs. No? Dahil itong mga ebidensya nito, marami rito ay treated confidentially at hindi dapat isa sa publiko. So talagang ang ating assessment will be limited to the oral argumentation of the parties kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung mga ebidensyang naisumiti nila sa hukuman para makonvince ang hukuman na meron o walang substantial evidence. Okay? Pero like in any case, mas madali po talaga ang trabaho ng depensa kasi ang depensa naman wala silang obligasyon na pruebahan ang existence ng substantial evidence. Ang kanilang trabaho lamang ay magarantiya na ang mga ebidensya na pagbabasihan ng hukuman na sapat daw para magpatuloy sa trial ay katanggap-tanggap, no? At masigurado na talagang yung burden of evidence ay ma-meet ng prosecution. Bagamat talagang sinabi rin ni Kaufman na yung kabuuan ng ebidensya ng prosecution para pruebahan ng krimen at yung basihan kung bakit nagkakaroon ng personal na pananagutan si Tatay Digong, karamihan yan ay mga testimonya ng mga self-confessed killers sa mga jurisdiction ng common law countries ay hindi talaga tinatanggap unless wala ng ibang ebidensya. Pero ang sinasabi nga niya,
since tinanggap naman niya ng hukuman, dapat yan wag masyado bigyan ng mabigat na halaga. Dahil nga, karamihan ng mga nagtestigo, bukod sa pagiging umaaminadong mga mamamatay tao, ay nagbigay testimonya sa pangako na hindi sila lilitisin sa mga krimen na kanilang paninindigan. At so sa tingin ko, malakas naman yung argumentong yan. At tingin ko naman, in fact, mas istrikto ang mga dayuhang hukuman sa pagtanggap ng mga testimonya ng mga aminado mga mamamatay tao kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, baliwala yan. Hindi naman sa baliwala, may mga West na hindi masyado magbibigay ng bigat sa ganyang mga testimonya, pero tinatanggap pa rin. Ang punto nga is wala namang jurisdiction na hindi tumatanggap. Dahil ang sinabi naman ni Kaufman sa common law jurisdiction talaga, pwedeng tanggapin yan kung wala ng ibang ebidensya. Pero ang problema dyan, kung wala ng ibang ebidensya, paano mo mapapatunayan ang systematic or widespread? Lang systematic is pursuant to a plan. Ang widespread is napakadami. No? So hindi mo naman siguro kinakailangan ang kaisa-isahang testigo lamang sa pagkatao ng isang self-contest mamamatay tao para mapatunayan ang either systematic or widespread. Now, wala pa rin pong resumption of hearing. Bagamat nagtataka ako bakit ito nga ang pangyayari, tingnan po natin, baka naman ako lang ang wala pa. Wala pa rin po talaga. No? Wala pa rin po talagang broadcast na nag-emanate galing sa ICC. At tingin ko po, baka ang dahilan nito, kung sila ay naantala sa pag-resume ng hearing, baka meron na namang sinasabi na subject to reduction si Kaufman. Kung napansin niyo po, no, karamihan ng mga sinasabi ni Kaufman ay rin-redact at hindi pinaparinig sa publiko. No? At tingin ko, ang tingin ng hukuman, mas marami talagang sinasabi si Kaufman na sa tingin nila, di umano, baka maka-apekto sa mga testigo. No? Pero sa tingin ko yan, baka mag-aalit ang taong bayan dahil alam nila na talagang mali ang paglilitis at pagkakakulong kita Tatay Digong dyan sa dahig. No? So, hindi lang natin masasabi kasi wala naman tayo doon at hindi natin alam kung ano talaga ang mga nababanggit doon sa hukuman. Kaya nga po itong dahilan kung bakit halos wala atang outsider na pinapasok bagamat nauna silang nagbigay ng permit sa mga tao na pumasok sa ICC, halos lahat po ng mga ordinaryong mga nais manood sa ICC na-revoke ang kanilang access kasi alam nila na mga papasok lang mga abogado na sworn to confidentiality dahil yung mga bagay-bagay na hindi pinapakita sa live broadcast ay hindi dapat circulate in the court of public opinion. No? At hindi natin malalaman kung ano yun dahil tayo ay nasa labas at nanonood lamang by live telecast. No? So, ilang sandali lang po, inaasahan natin magsisimula na. Ngayon at ang panahon na dapat sila nagsasimula dahil 2 o'clock nagsimula sila at merong 30 minutes time lag lamang. Si-check natin kung talagang wala pang broadcast at sa ngayon po, mukhang wala pa talagang broadcast. Although nakasusad dito, session will resume at 2 o'clock. No? 2:30 na po. No? At hindi pa sila resume. No? So, maya-maya po, tingnan natin. Baka naman lalabas na sila. No? Para sa kaalaman nyo po, merong 60 days ang pre-trial chamber para ilabas ang kanilang desisyon kung magpapatuloy nga ba sa paglilitis ang kaso ni Tatay Digong. Pero alam naman natin na si Tatay Digong pinasadyos na niya kung ano mangyari rito, hindi na niya susubaybayan ang paglilitis sa kanyang hulungan at